Great morning mga katindahan! Welcome kayo dito sa RTW ni Madam Claire. Ayan mga katindahan, so for today's video nga ay pag-uusapan natin yung tungkol doon sa previous vlog ko na 2 sako ng mga bags. So marami tayong pag-uusapan tungkol dito sa mga bags na ito. Unang-una diyan is yung tanong ni Jose Angelo Balawag 6799 yan. So shout out kay Sir Jose Angelo. Ang tanong niya is magkano daw po ba yung puhunan ng lahat ng mga bags at kung ilang piraso lahat-lahat ang inabot nung 2 sako na yon. Yan. Tapos so yung mga questions is manggagaling doon sa mga comment doon sa previous vlog ko. Yan. So kung saan po ito nabili, kung magkano ang pa-tracking, etc. etc. Yan. So, simulan natin doon sa unang question. Yun nga, yung binasa ko sa inyo na tanong ni Jose Angelo kung magkano daw lahat-lahat yung puhunan ng mga bags na yon. So, meron ako ditong record book, mga katindahan, kung saan dito ko nilalagay lahat ng resibo ng mga napamili ko. Yan, kasi para hindi siya mawawala at saka para yung mga presyo is nandito lang siya lahat. Yan. So, ito yung mga resibo ko sa Manila. Yan. Tapos, ito naman yung mga resibo ko dito lang sa amin. Yan. So, magkahiwalay sila. So, ito yung mga supplier ko dito sa probinsya. At pag dito naman sa likod, is supplier ko sa Manila. Okay? Yan. So, ito po yung kabuuan. Yan. So, meron tayo ditong 248 pieces na mga bags. Ayan. Tapos, nagkakahalaga siya. Yan, 2 resibo yan mga katindahan. Kakahalaga siya ng 34,560 pesos. Yan. So, 2 resibo yan mga katindahan. Ito yung una, 22,500. Tapos, inad ko lang itong isa na 12,060. Ay, 12,060. Yan. Kaya naman yung kabuuan niya is 34,560. Yan. So, etong mga bags na itong mga katindahan is assorted na siya. May mga pambata, may mga pang-adult. Yan, may mga, sa mga pambata may small, medium, large, XL, ganyan. Tapos mga lady bag, pambabae ng mga bags, hindi mga panglalaki ng mga bags, maliit, malaki, ganyan. So, para makita nyo kung ano yung mga design nito is nandyan sa description box kung yung link nung aking video patungkol nga dito sa mga bags na ito. Pero, magkasunod lang naman yan. Diba? Itong in-upload ko na video na to is kasunod lang nito yung 2 sako ng bags nga na inansak namin nung nakaraan. Okay, so dumako naman tayo dito sa pangalawang tanong na nalikom natin. Galing kay Sir Ryan Christian Valdez 4071. Yan. So ang tanong niya is, ma'am, paano po kayo mag-presyo ng bawat items? Salamat po. Yan. So dahil diyan siya nag-comment sa ating mga bags ay ang sagot ko sa kanya is depende yan sa klase ng paninda. Depende sa item, depende sa magkano ang puhunan, ganyan. So, bibigyan ko kayo ng example ito. Ito. Etong bag na to, mga pangbata. Gandang klase siya. Ayan. Ayan. Diba? So, ang puhunan namin dito, mga katindahan, ang puhunan namin dito is 100. Yan. So, ang pinresyo ko dito, mga katindahan, ay 200. Yan. So, diba, times 2 siya nung puhunan. Yan. So, 100% yung tubo natin dito. Kasi, 100 yung puhunan, 100 din yung pinatong natin. Diba, 100% yung ating kita. Yan. Bakit ko siya pinresyohan ng 200? Dahil may tendency kasi natatawad pa si customer. Pwedeng, halimbawa, pag siya tumawad dito, bibigay natin ng 190. Diba? Tapos pag humirit pa rin, 180 na lang, di close deal na, diba? 180, may 80 pesos na tayo sa isang item. Kumbaga, pag pinresyohan mo kasi agad siya ng halimbawa is 180 or 190, ganyan,
may chances pa rin na tatawad pa rin si customer kahit pa magkano ipatong natin dito, kahit gaano pa kababa yung impression natin dito is tatawad at tatawad pa rin si customer. Kaya naman doon na tayo sa medyo safe na presyo. Yan, so 200 para kung sakaling tumawad pa siya is win-win pa rin dun sa tubo natin. Yan, diba? Yan, so another example tayo mga katindahan, eto yung ladies bag. Yan, ganda diba? Maganda ang tela nito, makapal. Pakita ko muna sa inyo. Yan. Tapos, bali tatlo yung zipper niya. Isa, dalawa, tatlo. Yan. Ay, meron pa pala siya dito zipper pocket. Tapos, meron pa dyan. Diba? Yan. Ang ganda nito mga katindahan. Matibay ang pagkakagawa sa kanya. Pati yung tela matibay. Yan. So, sample ito. Ang puhunan namin dito is 220. Yan. So, 220 ito kay supplier. Yan. So, magkano ko siya pepresyohan? Kung halimbawang double the price ko ito mga katindahan, so, aabot siya ng 440, di ba? So, kung pepresyohan ko ito ng 440 is masyadong mahal. Di ba? Basta tumungtong tayo ng 400, masyadong mahal na yung bag. Kaya naman, dito sa akin, ang pinresyo ko lang dito is 380. May mga chances pa nga natatawad si customer. So, binibigay natin siya ng 370, 360, ganyan. So, sa ganun, magkano pa yung magiging puhunan natin, di ba? Ay, yung magiging tubo natin. Meron tayong 160 na tubo. Not bad na mga katindahan. Kung tumubo tayo ng 100 hanggang ng 150 hanggang 100 sa isang item is okay na, malaking bagay na yun mga katindahan. Kaya naman sa ganitong pagtitinda is malalaro mo naman talaga yung presyo dahil nga hindi kasi sa lahat ng tindahan is iisa lang yung presyohan, di ba? Mas maganda nga sana kung gano'n na yung presyo natin isasabay lang natin sa presyo, hindi tayo masyadong todo-todong magbaha, hindi tayo todo-todong magbaba ng presyo, yung bulusok ang presyo pababa dahil kawawa din yung negosyo natin mga katindahan, di ba? Bakit ka pa nagtinda kung hindi ka rin naman tutubo, di ba? Siyempre dapat may tubo tayo kahit papano, di ba? So kami dito is hindi kami masyadong nagpapabulusok ng price pababa dahil marami kaming sinusustain, di ba? Meron tayo sa family, gastusin, expenses, mga bayarin, di ba? Yan. So, doon lang tayo sa win-win lang na presyohan. Pero, alam niyo ba mga tindahan, yung mga dalaga dito na nabilihan ng ganitong bag is doon daw sa bayan namin, 600 daw ang presyo ng ganito. Grabe naman, sobrang mahal naman yung 600. Or baka naman, baka mas magandang klase naman. Sinasabi ko naman sa atin, baka ibang klase naman yun. Baka magandang klase naman talaga. Gano'n na lang, di ba? Ayan, nagkaroon ako bigla ng dalawang audience sa likod. Okay, so shout out po muna kay Madam Leonora Guillermo. Hi, Madam! Hi! At saka shout out din kay Tindera ng Samar. Hi, Madam! At tanong niya is, malapit lang ba kayo sa school? Hindi po kami ganun kalapit sa school. Bakit? Dahil meron pang ibang tindahan na kagaya nito sa akin na mas malapit pa doon sa school. So, halimbawa dun sa may elementary school dyan sa amin is bago sila makapunta dito sa tindahan ko is mayroong mga tindahan pa silang munang madadaanan bago itong sa akin. Yan. Yun. Pero, hindi naman siya ganun kalayo. Hindi rin siya ganun kalapit na yan lang natanaw mo yung school, hindi. Medyo dun pa. Sa may bandang kanto, paliko pa, ganun. Yan, so dito naman tayo sa tanong ni Kalidalioden 2657. Ayan, o, diba? Kalidalioden. Ang tanong niya is, anong building po yan, Madam? Pasilyo S28 lang po kasi yung nabanggit mo. Merong Galleria Millennium. Galleria. Bagong millennium siguro to sinasabi niya na millennium. 2 Mall at Terminal 1 Plaza, Harrison Street, etc. sa Baclaran po. Yan. Tama naman si Kalidalioden. Ano ba yan? Yan. Tama ka naman po. Hindi ko alam kung girl or boy siya. Yan. So,
tama naman siya na marami doon mga building. Ayan, hindi ko kasi nabanggit nga doon sa previous vlog ko. Kaya dito ko na lang babanggitin sa inyo. Yan. So, nagsabot ko na siya na doon sa comment section na hindi ko kasi kabisado yung kung ano yung building name nung binanggit ko na Pasilyo S28. Yan, yun yung pinagbilhan ko na stall number sa Pasilyo S28. Yan yung pinagbilhan ko ng mga bags. At pero na-confirm din naman niya ni Calidalio din na yung building name noong pinamilhan ko is Terminal 1 Plaza. Okay, yan. So sa Terminal 1 Plaza ko po na building ito na pamili, yung mga bags na yan sa Pasilyo S28. Yan, hanapin nyo lang po yung stall number na yan kung gusto nyo rin makabili ng mga kagaya dyan sa mga bags na pinakita ko sa inyo. Tapos ito, may isa rin na nagtanong, sabi niya, ma'am, magkano po bayad sa tracking ng mga pinamili nyo na mga bags? Ayan, so dahil nga sa 2 sako itong aking mga pinamili na bag is kadalasan po kapag ka sa tracking nagkakahalaga po ng 500 to 600 ang presyo ng isang sako. Pero depende po ito kung gaano kalaki yung sako natin, kasi kung medyo maliit lang yan 400 ganyan, pero yung pinakita ko po sa inyo na 2 sako ng bag is ang isa po niyan is 500. Basta ganyan siya na sako, ganyan kalaki, kataas, yan po ay 500 pesos ang isa. So diyan po sa 2 bags na yan na namuhunan ako ng 34,560 ang binayaran ko lang po diyan na pamasahe sa tracking is 1,000. Diba? 500 ang isang sako, dahil 2 siya, di 1,000. So, ayan mga katindahan. So, yung mga bags po na yan is naka-display na dito sa aming tindahan. Yan, nakikita nyo at marami na rin po ang nabawas dyan sa ating mga bags, lalong-lalo na yung mga ladies bags. Yan, so nagustuhan talaga siya ng mga kabataan. Hindi pa natin masyadong ramdam ngayon yung pasukan dahil nga inabot yung ating pasukan ng bagyo, di ba? Tapos mayroon pa yata papasok na, mayroon na naman paratingin na bagong bagyo, kaya naman hindi pa malaman kung kailan na nga pa ang pasukan ng ating mga estudyante. Yan. Yan, so ayun mga katindahan, nabanggit ko naman sa inyo na siguro lahat yung mga importante na dapat ninyong malaman patungkol diyan sa mga bags na aking pinamili. Yeah, so kung may mga tanong pa kayo, question, just comment down below dyan sa ating comment section at sasagutin natin yung mga kaya natin sagutin. And by the way mga katindahan nga, lagi ko sa inyo sasabihin na hindi po ako basta-basta nakaka-reply sa inyong mga comment dahil maghapong busy sa tindahan, busy sa pagliligpit, sa pag-display, everything, you know, yung mga side hustle ng ating kagaya nating mga manininda. Kaya naman humihingi ako ng pasensya doon sa mga hindi natin nasasagot dyan. Yan. So, ang ma-advise ko lang mga katindahan, doon sa may mga gusto din na magkaroon ng ganitong negosyo, kagaya dito sa akin na RTW business, is sipagan lang talaga natin mga katindahan at maging madiskarte syempre, di ba? Maging madiskarte tayo sa ating hanap buhay. Dahil hindi natin maikakaila na ang ganitong negosyo ay paligsahan mga katindahan, pagalingan, di ba? Palawakan ng kaisipan kung paano natin siya mapapaganda yung ating tindahan, paano natin ma-attract yung ating mga customer, di ba? Ganyan lagi yung aking pinapaalala sa inyo. Syempre hindi naman sa lahat ng video ay may ganitong advice ako na nababanggit. Kaya naman mas maganda na kada panonood ninyo ng aking mga video is naririnig nyo talaga na kailangan talaga yung determinasyon natin bilang isang manininda ay nandiyan talaga. Nasa puso natin, sinasa puso natin yung ating hanap buhay dahil wala na tayong ibang pagkukunan di ba? Kundi yung ito lang, itong ating negosyo na to. Kaya mahalin natin, claim natin na talagang araw-araw is makakabenta tayo, galingan natin dahil nasa pagtsatsaga at nasa kung gaano tayo kasipag sa ating hanap buhay. Diyan talaga papasok yung
sistema ng paglago ng ating negosyo, di ba? So, ayan nga mga katindahan, at nakikita nyo dyan sa ating video na ang dami nating mga bag. Yan nga yung previous vlog na ginawa ko patungkol nga dyan sa mga bag. At pinapakita ko lang ulit sa inyo para makita nyo lang yung kung gaano karami yung laman ng dalawang bag. Okay? So, ayan lang muna mga katindahan for today's video. Maraming salamat sa inyong palaging panunood and happy selling!